In prayer and through prayer, that means being connected with God, to God, we can be thankful even in the midst of seemingly tragic situations. Sa atin daw pong pagiging konektado sa Diyos sa pamamagitan ng pagninilay at pananalangin, nakikita natin ang mga bagay-bagay, ang magandang bagay na hindi nakikita ng ating pisikal na mata. At dahil dito, dahil nakita natin ang magandang bagay, kaya palagi nating magpasalamat sa Diyos kahit hindi sa mga magaganda at hindi kaaya-ayang pangyayari na nagaganap sa ating buhay. Halimbawa po, binagyo kayo. Natamaan yung bahay nyo ng punong malaki. Kinabukasan, laking pasalamat nyo pa sapagkat ligtas kayo ng buong pamilya nyo. Bakit ko po ito sinasabi sa inyo? Sa Ebanghelyo po ngayon ay narinig natin ang isa sa mga panalangin ni Jesus sa Ama. Nanalangin po si Jesus, sabi niya sa kanyang pagdarasal, "Pinasasalamatan kita, Ama, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marunong at matatalino at inihayag ang mga bagay na ito sa may mababang katulad ng mga bata." Bakit po kaya ganon ang hugot ni Jesus sa kanyang dasal sa Ama? Bakit kaya siya nagpapasalamat? May nangyari po kasi naganap bago ang Ebanghelyo na aking binasa ngayon. At ano po yun? Pagkatapos niyang mangaral sa mga tao, sa mga bayan-bayan, ay inakusahan po ng ilang mga tao si Jesus na lasinggero, na masubang kumain. Baka kung uso yung Sharon ng panahon ni Jesus, baka inakusahan din si Jesus na nagsasharon. Nakikipagkaibigan sa mga magnanakaw, sa mga lasinggero, sa mga tax collector at makasalanan. Nung panahon po kasi ni Jesus, ay kapag ikaw ay nakisalamuha, nakihalubilo sa mga ganitong tao, ay i-consider ka nila na makasalanan din, katulad nila. Sa madaling salita po, napaka-tragic ng naranasan ni Jesus sa mga taong ito. Masakit ang naranasan ni Jesus sa kanila. Kalain mo ba naman, si Jesus pinagchismisan, minarites po si Jesus. Kaya bago ka pa minarites, may nauna na sa'yo. Si Jesus, minarites din po. Pinagsabihan na lasinggero, si Jesus po nagmagandang loob na, pero siya pa po ang masama. Siguro may ganyan din po kayong karanasan. Ikaw na ang nagmagandang loob, ikaw pa ang masama. Nagpakain ka ng sopa, sasabihin pa sa'yo, ay bakit walang itlog, di ba? Pero ano po ang tugon ni Jesus? Ano ang ginawa ni Jesus? Nakita natin ngayon sa Ebanghelyo. Nagpasalamat po si Jesus. In prayer, Jesus connected himself to the Father and thanked his Father sapagkat inihayag niya ang mga bagay na misteryo hindi sa mga matatalino kundi sa mga may mabababang kalooban katulad ng sa bata. At dahil dito sa panalangin ito, nakita natin hindi naging bitter si Kristo. Bagkus naging thankful siya, nagpasalamat siya sa Ama sa pamamagitan ng panalangin. Sapagkat sa pagiging konektado sa Diyos, nakikita ni Jesus hindi problema, kundi oportunidad at positibong pananaw. Sa paningin po ni Jesus, sa pamamagitan ng panalangin, nakikita niya hindi disgrasya, kung hindi biyaya. And therefore, he cannot but be thankful to his Father in heaven. Mga kapatid, if we are connected to God in prayer, our perspective widens because we start seeing how God sees our own situations. Kung konektado po tayo sa Diyos, lalawak ang pagtingin mo sa nangyayari sa iyong buhay. Lalalim ang pag-unawa mo sa iyong pinagdaraan ng pagsubok, pati sa mga taong tsismos ang nakapaligid sa iyo at sa mga pangyayari sa iyong buhay na di maganda. Makikita mo ang ganda sa pamamagitan ng panalangin sapagkat ipapakita sa iyo ng Diyos ang kanyang nakikita sa mga pangyayaring ito sa iyong buhay. Kung konektado tayo sa Diyos, hindi ka masisiraan ng loob at hindi mawawala ng pag-asa. Makikita mo ang mga bagay-bagay na nakikita ng Diyos na hindi mo nakikita. And so, we cannot but also be thankful to God even in the midst of seemingly tragic situations. Alam niyo po, may isang babae, naging santo po siya. Ang pangalan niya, Saint Josephine Bakhita. Taga-Africa po. Noong 9 years old siya, dinukot siya. Binugbog, sinaktan at ipinagbenta bilang alipin po. Naging alipin po siya sa mahabang panahon. Tiniis niya yung pag-alipusta ng kaniyang amo. Tinuring siyang parang isang hayop. Minsan ay nilalatig pa.
Kaya very tragic yung kanyang naging situation. Then pagkatapos po ng mahabang taon na pagtitiis, ibinenta po siya uli bilang alipin sa isang Italyano. Sa pagkakataong ito, yung nakabili po sa kanya ay tinrado siyang tao. May dignidad, taong may dignidad. Nirespeto po siya. Isinama po siya pauwi sa Italia at doon ay nanirahan. Malaunan po nakilala niya ang mga Canossian sisters at tinuruan po siya ng pananampalatayang Kristiyano. Ipinakilala po sa kaniya ang pananampalatayang Kristiyano at si Kristo sa Ebanghelyo. Hanggang si Saint Bakita po ay nagdesisyon, nagnais na magpabiniyag. Naging Kristiyano po siya at malaunan ay naging madre. Naging member po siya ng Canossian Sisters. At nung namatay po siya, nakita sa kanyang diary ang sulat na ito. Kung makikita kong muli ang mga taong dumukot ng bugbog at nagbenta sa akin bilang alipin, luluhod ako sa kanilang harapan. Hahalikan ko ang kanilang mga kamay at magpapasalamat sa kanila. Sapagkat dahil sa kanilang ginawa, naging daan ito para maging Kristiyano ako at madre ni Kristo. They meant evil against Saint Josephine Bakita, but God meant it for good. Sa pananalangin, nakita ni Saint Bakita ang ganda ng kaniyang hirap na pinagdaanan po. In prayer and through prayer, she became thankful to God even in the midst of seemingly tragic situations in her life. Ito po ang panawagan ng Ebanghelyo. Dalhin nawa natin sa panalangin ang lahat ng ating pinagdaraan ng problema because in prayer and through prayer, we can be connected to God and then we can be thankful even in the midst of seemingly tragic situations. Amen.